Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito nako mga kababayan, pag-usapan ho natin itong tao. Itong taong politiko na senador na ito na kung saan masasabi ho nating para magmula ho nung nakulong. Ito hong si Digong diyan ho sa ICC dahil Netherlands ay parang ano na ito, kumbaga parang cold, no? Parang malamig na siya sa kanyang fraternity tuloy. Kanyang grupo. Ano, parang ano na no, parang hindi na ho siya masyadong nagpapakita ho ng suporta. Ah, rito ho sa mga anak ho ni Digong. Pakilala natin, walang iba. Senador Bongo, mga kababayan. Palakpakan natin. Oh, kilala niyo naman si Senador Bongo, siyempre magmula ho nung mayor ho ito si Digong ay ano ito sunod ng sunod ho ito kahit saan magpunta ho si Digong, kahit ho nung naging presidente na, si Digong noong 2016 binigyan pa ho ng katungkulan ito ni Digong sa Malacanang. Hanggang sa tumakbo na ho bilang senador. Senador ho agad dito kasi nakilala nga ho agad kasi nga lagi hong buntot ng buntot kay Digong. Itinaas pa ni Digong yung kamay nung tumakbong senador. So, panalo talaga. Ngayon, napapansin ho natin, itong si Bongo ay parang ano na, hindi na siya masyado talagang nagpapakita ng suporta pati sa kanyang mga post sa kanyang Facebook account. Minsan makikita natin sa Facebook account, ang pinopost niya na lang doon, yung halimbawa may ililibre siyang kwek-kwek ng mga bata, yan. Ililibre siya ng ice cream, yan, ilalive nila, ipopost niya yan. Halimbawa, pinagtitinda ng balot, yan. Parang style charity vlogger. Minsan yan, minapanood pa ako niyan, nakamotor, parang nagtitinda ng, turon yata yun. Sabi niya, ay, tinitinda mo. Turon po. Gusto mo bang pahinga? Hindi niya makitang pera uwi ka nang papahinga ka na ba? Luma yung helmet mo Gusto mo bagong helmet? Parang ano ito, style charity vlogger. Wala naman tayong problema sa mga charity vlogger. Kaso ito mga kababayan, hindi naman charity vlogger ito. Senador ito politiko ito Pero ang ginagawang style, pagcha-charity. Pag nagsimba yan, pag nagdasal sa simbahan, naka-live pa yan, naka-vlog pa yan. Pinopost pa yan sa kanyang Facebook. Sabi ko nga, analyze ko nga rito, pag tinitignan ko yung istorya ng politika, parang lumalabas, parang balang araw, ito ang makakalaban ng mga anak ni Digong. Si Bongo. Sa ngayon, napapansin ninyo, si Bongo, wala pang pinatatakbong mga kamag-anak. Hindi nyo napapansin, wala pa. Wala pang pinatatakbong mga kamag-anak ito, si Bongo. Hindi ko naman sinasabing siguro inihintay niyang mawala na si Digong bago siya magpatakbo. Siguro nagbibigay respeto pa kay Digong. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mga kamabayan, maraming kaalyado si Digong. Marami ring mga follower si Digong. Marami ring mga vlogger si Digong na pinakikisamahan lang itong mga anak niya dahil sa kanya. Kundi dahil sa kanya, walang mga respeto itong mga ito sa kanyang mga anak. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang DDS, ang samahan ho nila, parang isang tulay na luma. Marami ng bitak, marami ng crack. Na si Digong na lang ho ang nagmimistulang pandikit diyan sa tulay na sira-sira na yan, na marami ng crack na yan. Kaya nagmimistulang si Digong, pandikit, kaya yung tulay na yan, hanggang ngayon buo pa. Siya ang nagmimistulang pandikit. Kapag si Digong nawala na, nagpahinga na yan, alam niyo na ibig sabihin, yan tulay na yan, blagadag. Baksak na yan. At siguradong dyan na magpapatakbo si Bongo ng mga kamag-anak niya. At siguradong si Bongo ay aagawin
Diyan magsisimula yan. Pag nagpapatakbo ng mga kamag-anak yan sa Davao, mga district, yan na. Sigurado, pamilya ni Bongo, aagawin na yan Davao sa mga anak ni Digong dahil wala na si Digong. O ngayon, kaso, meron hong balakid kay Bongo para mangyari ho ay ang mga pangarap niya na yan. Kasama rin ho kasi, no, nababanggit din ho kasi si Bongo na kung saan, kapag ito naaresto na si Senador Bato de la Rosa, ay susunod na raw mabibigyan ng warrant. Itong si Senador Bongo. Pakinggan natin. Pasok na natin. Marami akong gusto itanong dito. Makasama natin via Zoom ang ating regular. Pwede na rin to siguro nga co-anchor natin dito. Oo. Ayan, magandang hapon po, Sir Ronald Llamas. Happy New Year! Magandang hapon, Zandro at saka Maan. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year din kay Professor Jean Franco. Ayan. Yan, tunay na professor yan. Ako, hindi tunay. Drop out lang ako eh. Oo. Alam niyo, Father. General, lahat na no? Katabi mo ba ngayon ng iyong bolang kristal? Nalinis mo na ba siya? Natawag din ang manghuhula. Kasi anong lucky color of the year? Hindi, ano po ba, Sir Ronald? Ano bang inaasahan natin for Oo. 2026? Yung Anong outlook natin? Fearless forecast. Ito yung bigay sa akin ni Kwan eh, oh. Ni Edling Gao, oh. Yan na lang. Oh. Oo nga. Well, hindi naman kinakailangan ng bolang kristal para makita yung ilang mga indicative na mangyayari sa 2026. Dahil napakahalaga nitong 2026 eh. This will be a very defining year. More than 2027. No, lahat ng mga posibleng mangyari sa 2028 will be shaped ngayong 2026. No, halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung objective sitwasyon natin, mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, no? Inflation, low investment, no, at saka itong corruption scandal natin, yung government spending, tapos itong pahina na peso, global situation, etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-i-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos, meron ding mga kaso na naka-file sa ombudsman. Plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Dagdag pa dyan ay hinahunting na ng ICC si Senator Bato at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. So may ganong klaseng offensive laban sa mga... Actually, pinatotohanan ho yan, Pinatotohanan ho yan ni dating Senador Antonio Trillanes sa isang interview sa kanya ng isang vlogger, nung Christian Isguera. Pakinggan ho natin saglit. Evidence nila ni Digong. Siguro kasi sumobra-sobra yung ebidensyang naipasa natin para kay Duterte. Yung kay Bato, nag-overlap siya. Siguro mga 90%. Yung kay Bongo, may overlap, pero hindi iba. Kumbaga ibang track siya. So itong kay Royina Garma, very critical ito para dun sa kay Bongo na case. Isipin niyo mga kababayan, mga kagalit, sa sobrang daming ipinasa ho ng ating gobyerno or ni dating Senador Antonio Trillanes sa kasong Crimes Against Humanity versus Digong, Bato, Bongo, ay nag-overlap na. Ganun ho katindi. So, hindi natin ho alam
kung bakit itong si Senador Bongo ay makikita ho natin, tahimik din nga napapansin. Tahimik tapos hindi ho binabanatan ng administrasyong Marcos. Maglibho kayo dito sa comment ho nitong video ito na kung saan. Possible kaya na itong si Bongo ay nakikitaan kaya talaga ng pagbaliktad. Sa totoo lang mga kababayan, mga ka-analyze, kahapon pa ho may kumakalat na kung saan. Meron hong picture, no? Meron hong picture na kung saan ay hindi mo natin alam kung bago ito or nakaraan pa. Pero kung makikita mo sa picture, parang parang bago lang. Ayan ho. Makikita nyo dyan sa screen. Masasabi nyo kaya na itong si Bongo, totoo ito, ay nakipagkita kay First Lady. First Lady Liza Marcos at dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ibig sabihin nito? Kasi kung talagang bago itong video nito, ay malaking katanungan yan. Bakit merong ganyan larawan? Ano ba ibig sabihin niya? Sinyalis ng pagbaliktad? Sinyalis ba ng pag-areglo sa ICC? Na kung sakaling ngay pumasok na dito, hindi siya ay pa-aresto ni Pangulong Bongbong Marcos. Handa niyo na bang i-give up, ibenta ang samahan nila ni Digong? Ayun ho. So, tignan natin mga kababayan kung anong laro nito ni Bongo. Kasi pag tinignan nyo si Bongo, malalim eh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kapag ang alalay natuto sa amo, mas magaling pa yan. Alam niyo naman si Bongo kung anong katayuan ho kay Digong, di ba? Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.